Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates na naman ang gagawin natin dito sa Donmar TV. Okay? So, ito yung una nating pag-uusapan ay ito ngang si Presidente Bongbong Marcos bumaba ang kanyang rating. No, alam na natin bakit bumaba ang kanyang rating, 'di ba? And at the same time, itong si Vice President Inday Sara Duterte tumaas naman ang rating, and that is a good news, no? Kasi alam naman po natin, remember ha, itong performance rating na ito, hindi po ito ginanap after yung inaresto si Tatay Digong. Hindi po. Ginawa po itong rating na ito. This is before, no? Before na nangyari yung pag-aresto kay Tatay Digong. So, it means to say na talagang marami na po ang taong bayan na isinusuka na po itong si Bongbong Marcos. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ito, pangalawa nating pag-uusapan ay itong Brother Edwel D. Sabala. Ito yung spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Okay? At nagpalabas na po sila ng saloobin ng gobyerno ng Administrasyong Marcos at nagpalabas na rin sila ng kanilang opinion patungkol po dito sa pag-aresto kay Tatay Digong. Okay? At hindi po sila sang-ayon dito. Okay? So mamaya, ito rin, pag-usapan rin natin ito at panoorin natin itong video na to kasi po, importante po, no, na malaman ng taong bayan kung ano ang naging reaksyon ng buong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And it's very obvious na hindi po nila nagugustuhan ang ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos. Okay? Mamaya ipapakita natin yung video na yan ni Brother Zabala. Okay? Nagsalita siya mismo, ipapakita natin yan. Okay? At itong last na ipapakita natin ay itong Senate hearing sa nangyari the other day. Ito yung patungkol sa pag-aresto po ni former President Duterte na nagtalo-talo po itong si Senator Amy Marcos at itong si Boying Rimulya, na talagang sablay po ang mga statements ni Boying Rimulya patungkol po sa usapin ng ICC. Okay? So lahat ng yan, mga detalye, ipapakita natin yan through video at magre-react po tayo. Okay? Kung paano po dahil kay Senator Amy Marcos na booking itong mga ginagawa ng gobyernong Marcos. Okay? So ito. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para naman guys kakalat ito sa mga natutulog na mga bangag para naman magising-gising sila. Okay? So importante po na mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones ay ma-notifyan kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, o kung nagla-live ang ating channel. So mahalaga po na mag-subscribe tayong lahat sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay? O, heto, simulan na natin. Ito yung ipapakita ko sa inyo. Baka sabihin ninyong fake news ito kaya ko ipapakita ko ito ha. Ito po yung performance and trust rating ni na VP Sara at ni Bongbong Marcos. Ito, play natin. The latest Pulse Asia survey shows 42% approved of Marcos's performance, lower than the 51% rating in January. From 49%, his trust ratings also went down to 42% last month. So 42, ha? Trust rating ni Bongbong Marcos 42. Ang distrust 42 yung trust, ang distrust 32, 25 yung undecided.
So talagang bumaba. Kasi I think 47 ba yung sinabi, di ba? Oh. Back natin. Wait mo na ha. Ulit. The latest Pulse Asia survey shows 42% approve of Marcos's performance. 42% ang approve, ang disapprove 32%, 25 ang decided. Lower than the 51% rating in Dati, January. 51% yun dati. Ngayon nag-42 na lang. So talagang bumaba si Bongbong Marcos. Ayan performance rating of President Marcos. Ayan. From 49%, his trust ratings also went down. Dati, ang kanyang trust rating 49%. Ngayon naging 42% na. So bumaba si Bongbong Marcos. And remember, this is before. Itong survey na ito, before ito nangyari ang pag-aresto nila kay Tatay Digong. Patuloy. 42% last month. Meantime, VP Sara's performance rating went up to 52%. It's very clear, ha? Sinabi ng reporter, went up to 52%. Bakit? Ito yung performance rating ni VP Sara, ha? Went up to 52% yung approved. Okay? Ilan naman yung dati? From the previous 50%. So, trust rating malaking bagay. Ang approved niya ay 50%. Ngayon nag-52%. Ang kanyang performance rating. Meaning to say, marami pa rin ang mga tiwala kay VP Sara sa kanyang performance. Now at 53%. The survey was conducted from February 20 to 26, more than 2 weeks after Duterte was impeached. This is 2 weeks before na-aresto si Duterte, ha? I'm not so sure kung ilan yung pagtaas dito. Was conducted from February. Sara's performance rating went up to 52% from the previous 50%, while her trust rating is now at 53%. The survey was conducted from February 20 to 26, more than 2 weeks after Duterte was impeached by the House of Representatives. Okay, so hindi sinabi doon basta tumaas, ha? Tumaas yung trust rating ni VP Sara, 253. Ngayon, hindi ito fake news, ha, kasi may ebidensya tayo na may reporter talagang nagre-report dito. Ngayon, pag-usapan natin bakit bumaba ang rating ni Bongbong Marcos. Okay? Siyempre naman, ito'y before pa ito nangyari sa pag-aresto. Alam naman natin, nakikita ng sambayanang Pilipino na every time, opinion ko ito, na every time magrarally po ang alyansa ng Bagoong Pilipinas ni Bongbong Marcos, kitang-kita doon sa video, kaway-kaway si Bongbong Marcos, walang pumapansin. 'Di ba? At isa sa mga dahilan na bumaba talaga yung rating ni Bongbong Marcos ay yung nangyari sa BICAM report. Kasi po nagagalit po yung taong bayan na para tayong pinagluloko doon sa BICAM report. There were blank items doon sa BICAM report. Tinatanong ng taong bayan, sinong nag-fill in the blanks sa GAA? Okay? So, isa yun na ang mamamayang Pilipino ay hindi po masyadong binigyan ng sapat na eksplanasyon ng Administrasyong Marcos. Okay? So, kaya bumaba ang rating niya. At ang dami pa. Meron pang PhilHealth. Okay? Yung kumuha sila ng pera sa PhilHealth para raw sa unprogrammed funds. Nagagalit rin ang taong bayan doon na walang sapat na explanation rin. E di syempre, yung taong bayan na-realize nila na mas magaling talaga si VP Sara. Kasi si VP Sara po, alam ng taong bayan na walang sapat na ebidensya ang mga pinupuksa nila doon sa confidential funds. Alam ng taong bayan na
sinabi na ng COA na malinis ang confidential funds at yung inipresenta ni VP Sara. Okay? Na mga liquidation. So, hindi magsisinungaling ang katotohanan. Ang katotohanan po, yun po ang pinagbabasihan ng taong bayan. Okay? So, ito yung sinabi ko sa inyo. Alam ito ni Bongbong Marcos na bumaba ang kanyang rating at si VP Sara tumaas ang kanyang rating. Alam niya. Kaya nga, wala na akong ibang, sa analysis ko ha, wala na akong ibang pinagbibintangan bakit inaresto nila si Duterte. Talagang dinala nila doon sa ICC. Alam na natin kung ano yung dahilan. Takot sila sa mga Duterte na mananalo this coming 2028. Okay? Wag na tayong magbulahan diyan. Okay? So, yun po ha, this is a good news. Patuloy nating suportahan si Vice President Inday Sara Duterte para sa kinabukasan po ng ating bayan. Okay? Siya lang po. Alam na, sabihin nyo na kung bias ako, bias talaga ako kasi alam ko ang mga Duterte lang po ang mga tunay na nagsiservisyo at pagmamahal na ibinigay nila sa mamamayang Pilipino. Mga Duterte lang po. Okay? O heto, panoorin natin itong panoorin natin itong statement po ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo na itong si Brother Edwel D. Zabala. Okay? Ito yung opinion nila. Nagsalita na po sila kung ano ang masasabi nila sa Administrasyong Marcos at nagsasalita na po sila kung ano ang masasabi nila sa pag-aresto kay former President Duterte. Okay? O, eto. Play. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po. So, okay, recap tayo, di ba? Noong January 13, ipinakita ko sa inyo, nagla-live ako doon mismo sa nakalimutan ko kung saan 'yon, basta Quirino Grandstand. Yes, doon. 'Di ba? Kinover ko 'yon, nagla-live tayo doon. Sobrang dami po ang mga Iglesia ni Cristo. Sa Maynila pa yun ha, pero hindi pa kasali yung Luzon, Visayas at Mindanao. Okay? So, malaki po ang numero ng mga taga-Iglesia ni Cristo dahil kung ano yung susuportahan ng leader ng Iglesia ni Cristo po, ang mga members will follow. Kaya po nga, maraming mga magpapasipsip dito sa mga taga-Iglesia ni Cristo eh. Maraming sipsip dito sa grupo na ito eh. Pero ngayon, ito na, it's very obvious. Itong statement na ito, alamin natin, play. Amin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala nyo po ito. Kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan. So ako, saksi ako doon. During the peace rally of Iglesia ni Cristo, yun ang pangunahin nila, pagkakaisa. Unahin ang problema ng bansang Pilipinas. Yun ang yun ang nag-highlight doon. Ayaw ng Iglesia ni Cristo na mag-away-away ang mga politicians kasi kawawa po ang bayan natin. Ang tao po ang dihado dyan. Sila po yung unang affected sa away politika. Ngayon, ang panawagan nila ay magkaisa. Ngunit dapat subalit, hindi po yun nangyari. Alam po natin kung ano yung isa sa reason bakit divided na naman ang taong bayan sa Pilipinas nung ginawa nila kay Tatay Digong. Di ba? Tingnan nyo sa social media, kitang-kita natin Luzon, Visayas at Mindanao. Lumalabas yung tao, nagsisigaw, bring home Duterte. Bring back Duterte sa Pilipinas. Meron naman yung mga sa kabila, nagagalit rin. Tama yan, tama lang rin yan kay Duterte, ganun. Divided na naman tayo, away na naman. Diba? Hindi po yun nagugustuhan ng mga taga-Iglesia ni Cristo. Ito pa. Ito, kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Correct. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po,
ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po... Kaya nga ako baka akala siguro ni Bongbong Marcos na hindi ito mapaghalataan ng mga taga-Iglesia ni Cristo at buong sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Kahit iiwas pa sila sa usaping pamumulitika, walang ibang iisipin ang taong bayan. Yung pag-aresto nyo kay Tatay Digong, talagang ang tumatak sa isipan ng mga taong bayan, talagang grabe naman si Bongbong Marcos. Dahil hindi niya kaya ang mga Duterte, pinaaresto na niya sa mga dayuhan. Yun talaga ang sasabihin ng taong bayan. Di ba? That's my opinion. And it's very obvious naman. Di ba? Patuloy. Yan, Jen. Nangyayari, yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid. Grabe. Tama ka, Brother Edwel Zabala, tama ka. No? Dahil sa away politika ng bansang Pilipinas, pati mga ibang bansa, lahat, I think, buong mundo, nakatutok po sa away politika ng bansang Pilipinas. Di ba? For example, nagalit na rin ang China sa ICC. Di ba? Binalita yon. Nag-warning ang bansang China na patungkol po sa nangyari kay former President Duterte. No? Kasi hindi po sang-ayon ang China sa ginagawa nila ngayon kay Duterte. Hindi sang-ayon ang China sa ICC. Nag-warning ang China sa ICC. Okay? Eto pa, sige. Nakaganapan po rito ngayon. Sa totoo lang, nakakahiya Nakakahiya po sa buong mundo yung nangyari sa Pilipinas. Alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto na. Magre-react na Pakinggan yung mabuti kung ano yung reaksyon ng mga buong Iglesia ni Cristo. Okay? Kung ano ang kanilang opinion patungkol po sa nangyari kay Tatay Digong. Play! We come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. So klaro yun Klaro yun. Ang kanyang explanation is kung ano ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo. Kung ano yung naaayon sa batas, doon sila. Di ba? Ngayon, ang tanong, ang pag-aresto ni Tatay Digong, naaayon ba yun sa batas? Hindi. Di ba? Alam naman natin. Kaya nga, sabi ko, akala ko noon na yung paglilitis sa Senate hearing ni Amy Marcos, akala ko ay plastikan lang yan. Plastic yan si Amy Marcos. Pero yun pala, maganda yun. It gives a positive view from the ICC na malaman ng mga taga-ICC doon na mali-mali yung procedure ng pag-aresto ni Tatay Digong. Pati itong Iglesia ni Cristo nagsasabi rin na kami po, ang posisyon namin ay sa batas lamang. So meaning to say, kung tingnan natin yung batas sa ginagawa nila sa pag-aresto kay Tatay Digong, na hindi ito nag-follow ng batas natin sa meaning to say, ang Iglesia ni Cristo po ay hindi nila nagugustuhan yung nangyari kay Tatay Digong. Very clear yun batas lang ang kanilang susundin. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Correct. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan. Kapag ang batas ay binabaliwala, this will create kaguluhan.
mukhang itong si Brother Edwil D. Zabala, mukhang pinariringgan mo si Bongbong Marcos dito. Di ba? I hope Bongbong Marcos will see this video. Bongbong Marcos, mahiya-hiya ka naman dito sa sinabi ng mga taga-iglesia, Duaan at kawalang hustisya, alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Di ba? Bakit po? Sapagkat very obvious na dapat litisin sa ating bansa. Kung may reklamo kayo kay former President Duterte, kung meron siyang kasalanan sa batas natin, bakit doon nyo dinala sa ICC? Bakit pinilit ninyo na pati itong Interpol, mismo sila, na-shock itong mga Interpol, bakit atat na atat itong administrasyong Marcos na dinala si Duterte sa ICC? At maling-mali yun. Kung lumabag si former President Duterte sa batas ng Pilipinas, dito siya lilitisin sa Korte ng Pilipinas. At yun po ang posisyon ng Iglesia ni Cristo. So, meaning to say, sila po ay naaawa kay former President Duterte at hindi po nila nagugustuhan ang ginawa ng administrasyong ito. Okay, patuloy. pagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Correct. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura. Correct. Para pagpasyahan ng... Grabe. Tumpak na tumpak, Brother Edwil D. Zabala. Ang Iglesia ni Cristo po ay sobrang malaki po ang respeto ng batas ng Pilipinas. Sobra pong nirerespeto ng Iglesia ni Cristo ang ating gobyerno. Kaya nga, bakit ang ating isang Pilipino dinala nyo sa dayuhan? Bakit hindi ninyo yan dinala sa korte ng bayan natin? Marcos, good luck sa iyo, ha. Mukha yatang di na kayo mananalo sa 2025. Ayan, grabe. Pagsisisihan mo itong ginagawa mo kay Tatay Digong, Bongbong Marcos. Hindi na susuporta ang Iglesia ni Cristo sa... Siyempre, nirerespeto ka pa rin ng Iglesia ni Cristo, pero kung tatakbo man ulit yung mga kasamahan mo, yung mga senador mo, siguro mukha yatang sira ng ano nyo, nasisira na kayo ng mga taga-Iglesia ni Cristo. At alam ko ang susuportahan ng mga taga-Iglesia ni Cristo itong kampo ng mga Duterte. Kaya nga, vote straight mga PDP laban. Itong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin. Tama. Na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan. Buti pa itong mga taga-Iglesia ni Cristo, itong mga leaders ng Iglesia ni Cristo, alam mo. Buti, alam nyo, sir. Brother Zabala, sabihin nyo yan kay Bongbong Marcos, kasi si Bongbong Marcos po parang binabaliwala niya itong, ay naku, Bongbong Marcos, parang ininsulto mo ang ating gobyerno, ininsulto mo ang ating judicial system. Ang posisyon natin ngayon. Di ba? So, ako analysis ko dito. Wala na talaga si Marcos. Hindi naman nanalo yan sa 2025. Sa 2028, mananalo si VP Sara. Yun lang po. Ito yung pagbabasihan ko itong mga taga-Iglesia ni Cristo. Kasi po, malaki po ang impluwensya ng Iglesia ni Cristo sa buong bansa ng Pilipinas. Yun lang ang masasabi ko dyan, okay? Move tayo dito. Dito naman tayo sa Senate hearing patungkol po dito sa pag-aresto kay Tatay Digong
no, na nagdebate po itong si Senator Amy at si Remulla sa issue on the ICC. O eto, panuurin po natin, play. On the 18th of February, the President said, "My position has not changed. I have stated it often, even before I took office as President, that there are many questions about ICC's jurisdiction and that we here in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty." Does the DFA agree with this statement? And do we abide by this position until today? Anyone from the DFA, please? Madam Chair, good morning. Yes, you're recognized, Yusek. Yes, thank you. Well, as I speak right now, the Philippines is not a member of the ICC. And the DFA defers to the Department of Justice as the implementing agency when it comes to cooperation on ICC matters. Madam Chair. Yes, so to the best of your knowledge and in the consideration of the DFA, we are not a member of the ICC. Yes, Your Honor. Thank you. And the DOJ, having been referred to, may I call on Secretary Remulla, please, to clarify this issue. We are not members of the ICC, ma'am. So, whatever relationship we have with the ICC is on an arm's length basis if we have to talk to them. But we have never spoken to them. I'm We have sorry, never spoken to Secretary, I them. didn't hear you. Whatever relationship we have It's on an arm's length basis, meaning very transparent if ever. But we have never spoken to them. arm's length. Yes, ma'am. So you have had contact even at No, ma'am. arm's length? We do not have any contact. What we're saying is we are very transparent about what we do, and we have never had any contact with the ICC. So you uphold the statement of the President saying that the ICC has no jurisdiction here in the Philippines. Is that correct? Ma'am, jurisdiction of the ICC is throughout the world. We belong to a community of nations Regardless that of is those tied who are together by a legal system called international humanitarian law. It is something adopted by more than 150 countries in the world. International humanitarian law, which became a law in 2009 or 2010. Ito yung aking opinion dyan, Remulla, ha? Kahit buong nasyon sa bundong ito, kahit miyembro pa lahat ng mga countries sa ICC, except the Philippines, dapat respetuhin natin yun. Kung walang jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas, wala talaga. Hindi nila pwedeng arestuhin ang mga tao dito sa Pilipinas. Kahit lahat ng mga nation dyan, membro ng ICC. It's not a question kung how many countries are members of the ICC. It's a question of the ano yung batas na dapat nating sundin. Sinabi na nga, hindi tayo miyembro ng ICC. Yun. Hindi sa paramihan ng miyembro yan. Remulla. And that law, that domestic law, is what we adhere to in this case. Are you referring to RA 9851? Yes, ma'am. Because you indicated the date was 2009, is that correct? Yes, ma'am. Thank you. So therefore, we are not members of the ICC. We are not members of the ICC since President Duterte withdrew our membership in 2018, effective 2019. Okay. That being the position of the DILG, I assume that Secretary Remulla in the DILG also maintains the same. Yes, ma'am. I defer to the wisdom of the Department of Justice. And the PNP, General Marbil, please. Yes, Madam Chair. Thank you. If that is therefore an unqualified yes, and you are in agreement with the President that the ICC has no jurisdiction whatsoever, what was the DOJ referring to as
the ICC's jurisdiction in the Philippines being different from us being a member? What is the distinction, please? Ma'am, the ICC tries people for individual crimes, not states. So, Diyan ka mali. Sabi mo, walang jurisdiction ang ICC sa isang state. Pero kung individual, meron silang jurisdiction. Anong klase yun, Remulla? Saan ka nakakita niyang batas na yan? Yan ang nakakalito eh. So useless. Wala na silang jurisdiction sa isang state, which is example, the Philippines. Pero yung isang tao lang, pwede. Kung nakakalito ka, Remulla. Talagang pinipilit ninyo na makalusot yung pag-aresto nyo kay Tatay Digong. Yan ang hirap sa atin eh. Pinipilit nyo yung mali. Ay nako. The Philippines as a state cannot be called upon by the ICC to do something for them. Kaya yung mga explanation nila nagkautal-utal na. Hindi na nga pare-pareho yung mga explanation nila dyan eh. Iba yung sinasabi ni Remulla, iba rin yung sinasabi ni sino yun? Si Clavio ba yun? Yung Clavio yung Wapings ba na taga DOJ. But when the ICC is running after individuals who are Filipino citizens, running into individuals, pero wala silang karapatan sa state. Wala sa hulog talaga, Remulla. That obligation becomes... Pinaiikot mo pa yung batas mo magpakita ka ng kasulatan dyan. Other kind of obligation. So that therefore, the Senate ratification of the ICC at the time that it was ratified is of no weight. Regardless, you will fall under the jurisdiction of the ICC, under for individuals, international. Yes, madam. That is your. Talagang pinipilit niya yung individual eh. Pinipilit niya yung individual eh. Ay nako. Yes, madam. When there are individuals being asked by the ICC to explain, it is another matter. As a state is different from an individual. We all know that we have to... Saan ka nakapulot yan na batas, Remulla? May tanong lang. Iba yung state at individual. Pero si Duterte, under yan sa ating state eh. Diba? Kaya nga, yung pag-aresto, ang custodial state ay bansang Pilipinas. Hindi nyo dinaan sa custodial court natin. Direkta niyong dinala at bawal pa yon sa ICC procedure ng pag-aresto. Okay? Kasi nga kanina merong mga nag-e-explain na hindi pala red notice yung na-receive ng ng Interpol. Kasi kung red notice, ang ibig sabihin ng red notice is pupunta ang Interpol dito sa Pilipinas. Red notice meaning nakalagay na yung mukha ni Tatay Digong na may wanted. Red notice yon. Hindi nga red notice ang nakalagay sa Interpol. Ang nakalagay, chismis nga lang, di ba? Chismis nga lang. Pero nagtataka ang Interpol. Na-shock yung taga-Interpol. Bakit aggressive kayong inaresto si Tatay Digong at dinala nyo pa kaagad doon sa ICC? Remember ang dami nyo pong nilabag dito. Hindi po red notice po ang nasa Interpol. Pero bakit ganyan ka-aggressive ang gobyernong Marcos? Patay tayo. The individuals in charge by the ICC will have to face the ICC. I'm perplexed. The DFA made it very clear that as we withdrew, we are no longer a state party to the treaty. And now you're saying that we can nevertheless fall under the ICC, under the generic rubric of international humanitarian law. So it doesn't matter whether you sign or do not sign, whether you ratify or it doesn't matter, ma'am. It makes no difference. It doesn't make any difference anymore. Are you certain? I'm certain. Okay, Attorney Saret, please, from DFA. Is that the position of the DFA? Madam Chair, I concur with my USEC, the current acting SFA, that
As far as we are concerned, we're no longer members of the ICC. And as non-members, can we possibly fall under the jurisdiction of the ICC under the rubric of international humanitarian law? Is that correct? Yes, ma'am, I think. Because we, under the... Tingnan nyo yan? Yes, ma'am, I think. Hindi pa kayo siguro dyan? Grabe. What's the use of signing or ratifying a treaty if it bears no weight? Yes, I defer, ma'am, to Secretary Remulla. May I? Ma'am. I think it's your... Tingnan nyo ha, ano na sila. Ay, nagpapasahan na kayo dyan ha. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Basta nga, merong kasinungalingang mangyari, hindi na mga consistent yung mga sagot ninyo. May, nagkautal-utal na kayo. Diba? Yan ang sinasabi ko. Kasi kung doon lang tayo sa katotohanan, straight yung mga explanation ninyo. You're DFA. Yes, ma'am. But yes, ma'am. Technically, we are no longer a member of the ICC. But we might be obligated under residual jurisdiction as what the Supreme Court para pang nanginginig pa itong si Kuya, oh. Sige, explain pa Kuya. Ang hirap diba? Ang hirap ipagtanggol, diba? Yung ginawa ninyo. It's already mentioned that we still have residual jurisdiction. Thank you, Madam Chair. Yes, Madam Chair, if I may. Kaya nga, Dra, remember ano yung sinabi ni Nicholas Kaufman, yung legal counsel ni Tatay Digong, na malaki ang nakita ng ICC, no? Na illegal yung pag-aresto ni Tatay Digong. Kaya nga sabi ni Kaufman, malaki ang chance na makabalik si Duterte sa Pilipinas as soon as possible. Okay? Kasi hindi matutuloy, illegal yung pag-aaresto eh. 'Di ba? At ito pa, no? Ang mga taga-ICC po, it's a good thing na hearing ito kasi maraming nagsasabi. Mismo nga si Senator Bongo sabi niya, itong hearing na ito, useless na ito eh. Kasi si Duterte, nandun na sa ICC, hindi na ito makabalik doon kasi ililitisin, ganon, ganyan. O yun ang una kong pananaw. Oo nga, wala na tayo dito, parang wala na tayong pag-asa kahit mag-hearing pa tayo na mag-hearing, si Duterte ay nandoon na sa, sa ICC. Pero hindi pa pala. Itong hearing na ito, na naganap, ito yung isa rin sa mga pagbabasihan ng mga taga-ICC. Because ang mga taga-ICC po ay pinag-aralan rin nila itong nangyaring hearing na ito. At kung sabi ni Kaufman, kung malaman ito ng mga taga-ICC na illegal pala itong pag-aresto kay Duterte, malaking chance na mabalik si Duterte. No? I hope lang merong miracle na mga mangyayari tapos makikita pa ng mga taga-ICC na lumalabas talaga yung mga tao na parang masasabi ng ICC na siguro si Duterte ay biktima lang ito sa pamumulitika, di ba? Let us look into the bigger picture ba? Sasabihin ng ICC kung talaga bang itong taong ito ay merong kasalanan. Malaking chance. Yan ang sabi ni Kaufman ha. So ako instead na madi-discourage tayo dito sa hearing na ito, meron palang advantage ito. I'm a little bit perplexed given that you are part of the executive. The president has said, as he said for the 100th time, that we are not under the ICC. Why is the SOJ now saying that we are nevertheless somehow, in some miraculous way, under the rubric of the international humanitarian law, still under its jurisdiction? Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am.
Please explain. As non-members of the ICC, and as a state, the ICC has no jurisdiction over us as a country. But over the individuals who may have committed crimes that violate international humanitarian law. Yun ang itong explanation ni Remulla paulit-ulit na lang, di ba? Yun ang pinagpipilitan niya na ang individuals raw pwedeng arestuhin. Pero as a country raw, hindi. Wala sa hulog at wala talaga yan sa batas, Remulla. Bakit pinagpipilitan mo yan? Ay nako, Remulla. That is a universal value being held by the whole world today. Huh? That people cannot cross borders and hide behind boundaries so that they can run away from the law. International humanitarian law is something adopted. The principles are adopted. Alam mo, Remulla, gumagawa kang sarili ng batas. Sa totoo lang. Ewan ko sa'yo, Remulla. More than 150 countries throughout the world, Your Honor. Are you of the position, therefore, that international humanitarian law, as you said, is customary law? Is that the consideration? It is already customary law now. As we speak, it has become customary law throughout the world. Are you aware that procedural and admin matters do not form part of customary law? Surely, the Secretary is well aware that procedural and administrative matters will still have to comply with the laws of the land. Of course, Madam. This goes without saying. Okay, thank you. Senator Jinggoy, I think you wanted to interject at this juncture. We recognize the Senator. Yes, Madam Chair, thank you. Okay, ibang usapin yan. Ito lang. Pinagpipilitan ni Remulla nga yung individual, international, 153 countries, blah blah blah, di ba? Kasi po, pinipilit nilang ipasok ang individual na tama yun. Yan ang hirap dito sa DOJ. Kasi po, wala na silang pakialam kung ano yung nasa batas. Isa pa dito, maling-mali na nga yung pag-aresto nila. Hindi po nag-follow ng procedure. Kaya nga doon sa ICC, sa dokumento ng ICC nakalagay doon, don't know. 'Di ba? Kasi meron doon meron doon sa checklist, inaresto si Duterte, checklist. Pangalawa, tinurn over ba ito sa custodial state? Anong oras, date, saan, anong ginawa? Nakalagay doon sa checklist, don't know. Kasi, bakit nag-don't know yun? Ibig sabihin, hindi nangyari. Kasi ginawa nyo, inaresto nyo si Duterte, ang second step sa procedural doon sa ICC, ipasa nyo sa custodial state, which is ang korte natin. Ginawa ninyo, inaresto si Duterte, sinakay ng eroplano, ayun, dinala sa ICC. You skip a lot of procedure. I think duda ko 7 procedures yun. I cannot go on details. Basta the point is, ang unang procedure lang ang ginawa ninyo. Nag-skip kayo ng ibang procedures, tapos nandoon na si Duterte. Di ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, malaki po na chance na si Duterte po ay makabalik sa Pilipinas dito. Okay? Yun lang po. Mag-comment, mag-react po sa mga pinag-usapan natin at usap tayo sa comment section ng yung mga argumento ninyo. Okay? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para naman magising-gising ang mga bangag dyan. Okay? And at the same time, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. And at the same time guys, also, meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Okay? Subscribe rin kayo doon kasi meron po tayong mga ina-upload doon na mga videos na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, okay. So, maraming salamat po sa mga nanonood ngayon, ng mga audience, sa mga moderators ko, at sa mga nagpapakulay rin Maraming salamat. Always remember na kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night.
God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.